sa Marines. So wait lang. Eto, may sinasabi si si Remulla. May bago Duterte na naman. Duterte na naman, Panginoon. So, itong wantakin mo. Sila nagsabi na itong mga sundalo na ito bago pa lang. Bago lang na mga tao ni Saldico. Hindi pa nga daw sila sigurado na tao ni Saldico. Tapos, itong mga sundalo na to, meron silang mga istorya. Kompleto, pati yung pagdala daw nila ng pera kay Trillanes eh. Alam nila eh. Ako nagdala sa Antipolo. Ha? Hindi naman taga-Antipolo si Trillanes. Nalaman ngayon, taga-Antipolo pala siya. O, kita mo, accurate. Sino ba nakakaalam sa inyo? Taga-Antipolo. Ako, alam ko, taga-Caloocan siya. Kasi sa Caloocan siya tumakbong mayor. Mantakin mo, sinabi, naghatid siya ng pera sa bahay niya sa Antipolo. May bahay pala sa Antipolo. Hindi ba? So, alam mo yon. Noong una, dinideny nila. Walang kwenta itong mga to, walang kwenta. Tapos biglang ngayon, meron na. Meron daw yung mga picture doon na ipinakita. Panahon pa daw ni Duterte. Paano nalaman? Paano nalaman panahon ni Duterte yun? Diyos ko po. May date yung picture, 2016, ganon. At saka nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ghost project eh. Pandemic nun. Walang ghost project. Walang pera Pilipinas. Putang ina, ano na nakawin nila? Ano ang nanakawin mo pandemya? Namimigay ka ng ayuda, ng pera sa mga tao. Yung social amelioration, SAP, di ba namimigay ka? Ilang trends yun. Nagbibigay ka pa ng libreng nagbibigay ka pa ng libreng bakuna. Nagbibigay ka pa ng libreng hospitalisasyon. Sinasubsidize mo yung mga COVID patients. So naging beneficiaryo pa nga yung nanay ko niyan. Kulang tayo sa hospital beds. Tuloy-tuloy ang build program nun ha. Tuloy-tuloy. Kasi kung ako si Pangulong Duterte, corrupt siya. O di, hindi na ako gumawa ng mga build program. Tama? Hindi ako gagawa ng mga tulay, hindi ako gagawa ng mga highway, hindi ako gagawa ng mga airport. Bakit? Kasi meron akong dahilan pandemic Yung pera gagamitin dito kunyari, pero ibubulsa. Di ba? Pero hindi Nakita mo kaliwat kanan yung mga highway kahit na pandemic. Tuloy-tuloy yung trabaho. Saan nila kukunin yung pera? Ngayon, tingnan mo ngayon. Nadoble na up to 6 point something trillion yung budget ng Pilipinas. Walang pandemic. Bukas ang ekonomiya. Namimigay sila ng ayuda. Totoo yan. Sige, ilagay na natin yung ayuda sa kanila. Pero yung ayuda na ipinamimigay nila, nakaprograma yun sa kanila. Wala man bagong kalsada, wala man bagong highway, wala man bagong ospital. So napunta yung pera. Tapos ngayon, yung panahon ni Pangulong Duterte na pandemic, may nagawa pa diyan sa yung sa Manila Bay, yung Dolomite Beach. Aside from Dolomite Beach, ang daming build program, libre ang bakuna, libre ang mga gamot, yung mga ivermectin, di ba? Yung mga gamot na sa COVID, tapos ang lalaki pa ng mga itinutulong sa mga COVID patients. Paano makakapagnakaw yung gobyerno ni Pangulong Duterte? Talaga magets. Pero sige, pakinggan natin sasabihin ni Boying. Administrasyon pa umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nangyari ang isa sa mga insidente ng pagde-deliver ng mali-malitang kickback. Yun. So, sinabi niya na doon sa testimonya, yung isa doon nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay. Sige, maniniwala kami sa iyo, Boying, na nung panahon ni Pangulong Duterte, ipatawag din natin si Alan Lord Velasco. Para ipaliwanag niya kung totoo yan. Kasi may akusasyon ka Di ba ganun naman ang gusto namin? May akusasyon yung 18, ipatawag natin lahat yung inaakusahan ng 18. Ngayon, ikaw, may akusasyon ka kay Alan Lord, patawag natin si Velasco. Imbestigahan yan. Kung meron kang intel, imbestigahan yan. Pero dapat yung testimonya nung 16, imbestigahan mo din. Hindi sila imbestigahan mo yung mga sinasabi nung 18, nung 18 Marines, yung sinasabi nila, imbestigahan mo pati yung mga sinasangkot nila sa kanilang mga testimonya. Pantakin mo ikaw, nilabas ng media itong balitang to. Tanungin natin kung meron bang ebidensyang hawak si Boying. Isang kongresista, ayon daw yan sa hindi pinangalanang source ni Ombudsman Boying Remulla. Utangina niyan, hindi pinangalan ng source, Diyos ko po. Paano kami maniniwala sa hindi mo papangalanan na source? Paano kung si Marites yan? Paano kung si Marisol yan?
Ito, may mga muka, 18 na mga sundalo, retired, dating tao o tao ni Zaldico. Naghahatid ng pera kay ganito, kay ganito, kay ganito, kay ganito. Meron pa silang sinumpaang salaysay, may mga images pa. Tapos ikaw gusto mo maniwala kami sa'yo. Tapos ayaw mong pangalanan yung source mo? Anong klaseng kagaguhan to? Sinong tarantado maniniwala nito? Pinalabas na lang na naman nila ito para may balita yung media, para may dagdag na kasiraan doon sa testimonya ng matapang yung 18 eh. Hindi nagba-back down yung 18 eh. Anak ng tinapay. Sinong maniniwala tayo dito na meron akong intel galing sa isang source na hindi pwedeng pangalan? Di ba? Magugulat ka eh. Hindi may mapangalanan pero sinasabi yung impormasyon, eto na nga, malinaw na oh. Malinaw na yung impormasyon na ibinibigay ng 18, ang dami ng uminterview na mga media, na-interview pa ng Banateros. Consistent sila doon sa kanilang mga testimonya, consistent sila doon sa mga pinapangalanan nila. Bakit? Ito, meron siyang asset, hindi mapangalanan, gusto niyang paniwalaan, yung testimonya ng 18, ayaw nila paniwalaan. Tangin na circus. Sabi ko, si Duterte na naman. Kawawa naman yung matanda. Nandun na nga, pinadala nyo na doon. Siya lahat naman ng katarataduhan ng Kailan may reklamo ng pagnanakaw sa Pilipinas? May reklamo ba ng pagnanakaw sa Pilipinas noong panahon ni Duterte? Wala naman. May pagnanakaw ngayon. 2025 Budget Flood Control Ghost Projects. Ghost Projects 2020. Sino ba presidente niyan? Si Bongbong. Ba't isisisi na naman natin sa mga Duterte? Anak ng tinapay naman, Boying. Pa naman yan, Boying? Sobra naman sama ng ugali mo niyan. Mahihiya naman si Satanas sa'yo niyan. Tayo ng balitang yan, si Camille Samonte. Sinusuri na ng Office of the Ombudsman ang testimonya na nakalahad sa joint affidavit ng 18 nagpakilalang dating security aide umano ni Zaldico. Laman ng kanilang affidavit ang ilang litrato. Tingnan mo, kompleto sila. Nagpunta sila dyan, humarap sila dyan, naglagay sila ng mga ID nila, pumirma sila dyan, dala nila yung sarili nila, nakikipag-cooperate sila. Ibig sabihin, ano to? Ibig sabihin talagang ready sila na tayuan yung kanilang mga testimonya. Tapos sasabihin ni Boying meron siyang asset na hindi pwedeng pangalanan. Tapos paniniwalaan kagad ng media. Nang tokwa talaga naman nangyayari sa bayan natin Pilipinas. Putangin na, sobrang lala ng korupsyon, pati media bayad na. Ng umano'y delivery ng grupo. Ayan tingnan mo. Putain na. Sasabihin nila nung panahon ni Alan Velasco may delivery. Sino ba ang Appropriations Committee chairman noong panahon ni Alan Lord? Ang alam ko si Ungab. Hindi naman si Zaldico. Tao ni Zaldico tong mga to. Ayan, pinapakita nila, sinasakay nila sa eroplano ni Zaldico. Tapos sasabihin nyo na deliveran panahon pa ni Duterte. Utangin na niya ng gulo. Ang gulo, ano ba talaga? Ng mga mali-maletang pera sa ilang kongresista. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, nakatanggap siya ng intel report na isa sa mga tinukoy sa joint affidavit na cash delivery sa isang kongresista. Nangyari, Pinpoint mo. Ito yung affidavit nila. Ito yung eksaktong picture na yon. And pumunta kay Alan Lord Velasco. Paano nga mangyayari yun? Tao kami ni Zaldico. Okay? Ang nilalahad na amin sa aming testimonya, yung mga transaksyon namin kay Zaldico. Yung mga inuutos niya sa amin. May GC kami. Paano kami magdi-deliver nun? Hindi pa naman kami tao ni Zaldico nun. Tsaka paano kami magdi-deliver ng pera dyan galing kay Zaldico? Hindi naman siya ang committee chairman ng appropriations noong panahon na yan. Anak ng tokwa naman talaga. Sobra sagad sa kabobohan naman to. Tapos galing sa asset na hindi pwedeng pangalanan. Sino na naman niya? Si Trillanes na naman yan. Diyos ko, pangalanan nyo na kagad para magkaalaman. noong pang Duterte administration. When we investigated that angle, it appears that Tinan mo sa dami-dami ng affidavit na yon, sa dami-dami ng pictures, isa lang yung hinighlight nila. Yung tatama sa Duterte, let's say, tama si Boying Remulla. Okay, tama si Boying Remulla. Sabihin na natin, kahit hindi totoo yan.
na merong tumama sa panahon ni Pangulong Duterte, paano yung mga hindi tumama kay Pangulong Duterte? Ba't di mo ina-highlight? Ba't ang ina-highlight mo yung sumapol kay Duterte? Bakit yung mga sumapol kay Romualdez siya kay Bongbong hindi mo i-highlight? Sa dami ng ebidensyang ipinakita nila, sabi mo yung isa doon sa ebidensya nila. Paano kung 50 yung ebidensya nila, di 49? 49 yung hindi nagtuturo sa Duterte. Yung tinuturo ng 49 na yun, bakit hindi mo hina-highlight? Let's say for the sake of argument, maniniwala kami sa kasinungalingan mo na nag-deliver nung panahon ni Pangulong Duterte. Una sa lahat, papaano magdi-deliver yung mga driver, bodyguard ni Zaldico nung panahon ni Pangulong, sumakay sila sa time spaceship? Sa time machine, sumakay sila, bumalik sila sa nakaraan, tas nag-deliver sila ng pera doon, gano'n. 2025, 2016, sabihin na natin 2016 o 2017, 2018 na lang o 2020, ilang taon bumalik sila ng taon para mag-deliver doon gamit yung chopper ni Zaldico. Tao sila ni Zaldico. Again itong mga Marines na ito, tao ni Zaldico. At itong mga pinakikita nilang image na to, resibo ng kanilang or proof ng kanilang delivery. Kasi nga napakalaking pera niyan, alam nga naman thank you na lang yan. Di ba? Siyempre kailangan documented yan, well documented yan. So ngayon, meron daw isa na na-deliver nung panahon ni Duterte. Paano? Sumakay sila dun sa sa kotse ni Michael J. Fox sa Back to the Future. Bumalik sila tapos naghatid sila ng pera doon. Puta, ang galing Posible yun, sir. This delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. Paano niya nalaman, na yung picture na yon nung panahon ni Alan Lord Velasco? Paano nalaman? Yun yung tanong Dapat nga yung media, sir, paano niyo nalaman na panahon ni Alan? Tsaka patingin nga, sir, nung picture na sinasabi ninyo na napunta kay Alan Lord Velasco, nung panahon ni Alan Lord Velasco. Patingin nga, pag may naipakita siya, tapos sasagutin nyo mo, paano kay Velasco yan? Ako nag-deliver niyan, hindi pa naman ako, nasa serbisyo pa naman ako ng military niyan, hindi pa naman ako bodyguard ni, ako nag-picture niya, di ba? Wala man siyang pinakitang ganun. Pero yung mga media nagtanong, hindi. Bakit? Siyempre. Riding in tandem yung mga yan So, it is not an entirely accurate depiction of even pictures. Di ba? Yun ang gusto nilang palabasin. Na sabi nga nila, garbage yung isa, garbage na lahat. Ganyan kasi sa korte. Pag meron kang 10 ebidensya, tama yung siyam, yung isa pineke mo, lahat dyan, wala na. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo sa kaso ni Arnie Tevez, di ba? Sa kaso ni Arnie Tevez, yung 10 sundalo or 10 dating militar din na sinabing pumatay doon sa gobernador ng Negros. Yun daw, sinabi nila, yung 10 na yun tinuturo si Tevez. Bumaliktad yung 10. Yung 10 testigo o 10 nagtuturo, bumaliktad. Sabi, hindi totoo yan, na pressure lang kami. Gumawa sila ng panibagong testimonya. Yun talaga, yung mga ganon, wala nang kredibilidad yung mga yan. Kasi nga, bumaliktad sila Pero ito, ang gusto nilang mangyari, ganon. Ganon ang gusto nilang mangyari. Isang ebidensya, pineke, kaya lahat yan peke na. Sinisira nila talaga yung credibility noong isinusumbong nitong mga Marines na to. Pero wala yan, hindi na kayo makakawala dyan. Matapang yung mga sundalo hindi sila mapipressure. At saka alam ng mga sundalo na nasa likod nila, mga mamamayang Pilipino At saka tinutulungan din talaga sila noong mga nasa politika na talagang sukan-suka na sa pagnanakaw sa Pilipinas. So malabo to, mahirap to. Tingin tuloy ni Remulla, tila minamanipula lang ang Kaya niya ginanon, wala siyang ebidensya wala siyang ebidensya. Meron lang daw siyang intel, laway lang ang puhunan. May intel siya, peke, yung isang picture, nung nakaraan pa daw yun. So ibig sabihin, minamanipula. Wala yan. So lahat na nung ebidensya nila, wala na yan, mali na yan. Maniniwala ka sa isa, tapos lahat mali na. Nagkamali kayo dito kasi kinumpirma mo. Kinumpirma mo na totoong may deliver ng mga maleta. Sinasabi mo nga lang, ibang panahon, pero totoo na may deliver ng maleta. Nung una, dinideny nyo yan Sabi nyo, imposible. Sabi ni Lacson, imposible. Mayroon palang delivery talaga. Kung nangyayari yung delivery nung panahon ni Velasco, di nangyayari din ngayon, imbestigahan natin si Velasco, tapos lahat ng mga congressman na nakatanggap daw ngayon, imbestigahan din natin. Ganun lang. Kung may intel ka pala, sige, maniniwala din kami sa intel mo. Pero maniwala ka din dito sa mga sinasabi ng mga sundalo na to. Tama? Pantay, imbestigahan natin si Velasco, tapos imbestigahan natin lahat ng mga dinadamay nitong mga to. Para patas kayo naman,
mga impormasyon sa joint affidavit. They were playing with timelines, and this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Yes, tayo na, linis. Ang linis ni Bongbong. Linis na linis. Janitor fish ang dating natin, sir. Talagang linis na linis si Bongbong. Wala talagang nangyaring masama nung panahon ni Bongbong. Wala. Maayos ang bayang Pilipinas panahon ni Bongbong. Hindi sinabi ni Remulla kung kanino nanggaling ang pera at Yun lang, hindi alam, hindi sinabi kung kanino galing yung pera. Paano yun? Nagbigay siya ng impormasyon na kulang-kulang, samantalang itong 18 na mga Marines, kompleto detalye yung kanilang impormasyon na ibinibigay. Ayaw paniwalaan, tas gusto paniwalaan ka namin, napakasinungaling mo. Kung merong pinakasinungaling sa Pilipinas, second honor ka, first honor si Bongbong. Walang hiya itong lahi talaga ng mga sinungaling na ito. ng kongresista ang tumanggap nito. Pero maituturing daw na reliable na tao ang nagbunyag sa kanya ng impormasyon. Reliable sa'yo. Reliable sa'yo kasi nga, pwedeng sirain nito yung kredibilidad ng mga sundalo tapos kabilang administrasyon pa. Sa'yo reliable, pero sa amin hindi. Mapapaniwala mo ba? Kami tanga na lang kami pag naniwala kami sa'yo. Wala kang puro laway mo lang na tumatalsik yung yung puhunan mo. Gusto mo goods na kami doon? Negative, sir. Negative. Tinukoy din ni Remulla na si dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod umano para mabuo ang kwento sa laman ng joint affidavit ng grupo. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. Hindi, ngayon lang nakakalam. It was actually denied by Mike Defensor. Pero okay lang man. Kung halimbawa man, let's say for example, si Mike Defensor nga yung tumulong sa kanila para mabuo yung istorya nila. So paano yun? Hindi na natin titingnan yung istorya. Magawa rin naman kayo ng istorya. May ginagawa nga kayo istorya kay Pangulong Duterte, nakakulong na yung tao. May ginagawa kayo istorya kay Inday Sara, subject na to impeachment yung tao. Bakit kapag ka gumagawa ng istorya sa side ng mga Duterte, binablangka nyo kagad? Again for the sake of argument, let's say, totoo yung sinasabi niya na si Defensor ang director nito. Ang ganda ng pagkakagawa ng script kung totoo yan, bakit hindi natin tingnan? Kasi kung ako tatanungin mo, yung Madriaga, mas lalo kung hindi pakikinggan yun. Ba't ko pakikinggan yung kriminal yun? Tama? Ba't ko pakikinggan yung impeachment ni Inday Sara? Wala silang ebidensya. Kaya nga nangihingi sila, sinusubpina nila yung mga bank accounts Sinusubpina nila yung kung ano-anong pwede na yung subpina para makagather sila ng ebidensya. Ibig sabihin wala silang ebidensya. Ano ba yan? Itong 18 sundalo, punong-puno ng ebidensya. Ikaw, puro yak-yak lang. Gusto mo paniwalaan ka? Grabe, no? Grabe media. Media, mahiya naman kayo sa balat ninyo kaya wala nang nanonood sa inyo Kaya sumikat yung mga vlogger dahil wala nang tiwala sa inyo tao. He's not denying it anyway. Maglalabas ng sabina ang ombudsman oras na matanggap ang individual affidavit ng 18 mga dati umanong security aid. Dapat, panindigan nyo lahat. Tsaka, ilagay nyo yung detalye ng bawat isang tao kung saan siya kasama. Dapat yan, personal knowledge. Hindi pwede yung general statements lang na sabi-sabi, sama-sama. Ikaw nagsabi, hindi pwedeng sabi-sabi. Bakit yung sinasabi mo ngayon, sabi-sabi? Sabi-sabi din yung sinasabi mo Sabi mo meron kang intel. Kaya lang, hindi mo pwedeng pangalanan. Hindi alam kung sinong congressman. Pero kinukwento mo na, gusto mo paniwalaan ka, tapos yung kwento nila hindi paniniwalaan, ka naman. Ikaw may-ari. Di ba? Kinokontradict niya yung sarili niya Bawal daw yung sabi-sabi. Siya din, naglalabas ng sabi-sabi. Ano ba talaga? Grabe naman ng pagka-double standards natin. Ang lahat. You're talking about serious allegations that have to be testified to by the actual people who witnessed the act. Yun naman pala Di dapat yung intel mo na nagsasabi na si Lord Velasco panahon ni Duterte, ilabas mo din. Kailangan din niya mag-testify. Gusto mo nag-testify man sila? Notaryado? Di ba? Sumumpa sila sa notaryo, pumunta pa sila dyan sa'yo, nag-file sila, pumunta pa sila ng NBI. Ano bang gusto mo? Lahat na nga ng gusto nyo ginawa nila. Ibig sabihin, they are complying sa mga requirements ninyo. So, bakit ayaw nyo pa rin? Wala, sukol na sukol kayo dito, maniwala kayo. Sinisikap pa ng News 5 na kuna ng pahayag sa di ba? Palakpakan. Lupit. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y